Itutuking programa, mituringan yang Rated G, mayap yang alben, ning ninuman. Bayong biye suliya, suling mamye pag-asa kintar na para nang mananaman, karing suli mitanam. Ingkalam ng indong tibuan, kaya katayan pakamalan. Abayan nyo kami po, natural farming yung pisabyan tamo ngayon eh. Malaos tamo. May pakaurasan ka, Belen. Dito naman po tayo sa isang episode ng Suli at pag-uusapan natin ang natural farming dito sa Charisma Natural Farm sa San Roque, Magalang, Pampanga. At kasama natin, walang iba kundi ang may-ari at hands-on na may-ari ng Charisma Natural Farm. Walang iba kundi si Mrs. Cynthia Dizon. Magandang araw po, ma'am. Actually, ang Tizon. Tizon. Yeah. I'm sorry, Tizon po. Yes, greet po natin ang ating... Okay. Magandang araw sa lahat, mga kapitbahay at mga kababayan. Yes, tita. Tita, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, no? Gusto ko lang itanong, nakita ko kanina pagpasok namin, paano kaya nag-umpisa si Tita Cynthia sa kanyang natural farming? Okay. Ang story nito, it's a very, very good story, Jay. This is supposed to be retirement home ko to. I prayed that by 50 or 55, magre-retire na ako. So, binili ko tong property ito more than 20 years ago. Okay. And God granted naman yung aking prayer request. At 54 years old, pina-retire na niya ako sa drug pushing. Later, I'll tell you about that. Yes. So, dito na ako tumira. Ang pangarap ko nga, magkaroon lang ako mga ilang tanim dito para sa amin ba. So, yun. And sabi nung friend ko, maganda na ma-register ko rin to na as farm. Just in case you'd make money out of it. Just in case I want to push through with farming. Okay. Seriously about farming. Yeah. So, since then, tita, so ilang years na po itong natural I farming? moved here, lumipat ako dito more than 5 years ago. Pero Okay. yung farming came later. So, okay. So, may mga nasa 3 years ka na sa farming. Oo. Meron na. Pero mukhang More hindi than- lang eh. Siguro sobrang sipag nyo. Hindi, maraming tumutulong. Maraming to. Aside from that, sabi ko, ang dami. Ano kaya yung mga nakatanim mo dito, tita? Ay, okay. High value. Very, very high value kami. Kasi hindi siya yung mga pinakbit. Hindi, arugula, lettuce, Japanese cucumber, mga ganon. Ang tinanim namin. Pang-international na cuisine pala yung ano. Oo nga eh. Kasi hindi kami nag-click. Nung una, we were thinking yung pinakbit, yung pang-baryo na gulay. Native. Native, oo. Kaya lang, hindi kami nag-click doon. Kaya we tried na pumuntot sa lettuce, arugula, mga ganon. And I really thank our Father in Heaven na binigyan kami ng good clients, restaurants, and also friends na gustong-gusto pala yung mga ganitong klaseng vegetables. Well, for one, tita, yung arugula is, lalo na ngayon sa mga, at this time and age, no, ang daming demand. Oo nga, alam mo. Ang nag-start niyan talaga dito sa Pampanga, I believe was si Italian. Yes. Si Italian Dining. At sila yung aking first client talaga for the arugula. Okay, aside from arugula, lettuce... Sa lettuce, alam mo, ang dami palang variety. When I started planting yung lettuce, dami-dami palang variety. Nung unang, alam ko yung head.
Yung The head. heart, oo. Tapos meron And dami tayo. palang leaf. Iba-ibang leaf. May Merong romaine. And sa romaine, ang dami rin palang varieties. Yes. Merong red, may green, may light green, may malalaki, may maliliit. Romaine pa lang yan, no? Romaine pa lang. And then we have the curly ones. Yung kulot. Yung kulot-kulot, yun. So, Nakita iba-iba ko rin kanina, color. papasok ko. Oo. Tikman ko na. Tapos, and we have yung one of the best na present namin sa mga clients would be the freelies. So crispy. Sarap Okay. niya. Nakita ko rin, meron kang mga herbs kasi napansin ko hindi siya fennel o dill yun. Meron ako dill. Oo. Meron dill, rosemary, tarragon, mint, goto cola. We have lavender. We have aloe vera. We have stevia. Yun lang yun, the sweetest leaf. Yeah. It's now being used as sugar, sweetener. Aloe vera na ba? Anong variety ng aloe vera ang ginagamit? Alam mo, isang klase lang yung alam ko so far, no? Yun daw yung pampa... Sa hair. Oo. So yung maliliit natin. Oo. You don't have that bigger varieties? Wala ko nun. Kasi sa wild na siguro yun, pag sobrang laki. So meron din na domesticated. Okay. So yung maliliit Makakakuha tayo lang. nun. Okay. Anyway, tita, yes, ang dami palang makikita dito sa Charisma Natural And we Farm. want to focus also sa urban gardening or ang talagang tawag namin dito is faith gardening. Food always in the home. Diba? Exactly. Food sufficiency ang gusto natin. Exactly. DA, that is exactly why DA is here. Yun ang kanilang mandate to assure us of food sufficiency. Nabanggit nyo na rin yan, tita. Meron ba tayong nakukuhang suporta or anong klaseng suporta nakukuha natin sa DA pagdating sa natural farming? Ay, naku, ang dami. Name a few. Name a few. But I want to start this, how I got connected Yes. sa DA. Noon, hindi ko alam na ang DA pala nagsusupport. And then, one time, in one occasion, na-meet ko yung si Mr. Arlene Torres. Aha. Siya yung coordinator at that time sa corn. No? And sabi ko nga, farmer na ako ngayon. Tinanong ko kung tumutulong ang DA. Ang sabi naman, oo. And can I get ba help for greenhouse? Sabi niya, oo. So, in-endorse niya ako favorably sa coordinator ng high-value crops, si Sir Nanding Lorenzo. Okay. And, ang bait-bait naman niya. And siguro nakita din niya yung seriousness ko going into farming. Kaya, in principle, in-approve niya and it took a little while na in-install na siya rito. And ang dami na niyang in-approve na support Sunod-sunod na. Sunod-sunod na. So lalong tumibay yung urge lalo. mo talaga mag-farm. And kaya lalo kong nahiya to stop into farming. Parang, alam mo Kahiyaan yun, na to, I was sige na. obliged. Parang, I am indebted sa government Yes. through DA na ituloy-tuloy ko to. Although I'm really serious, no? Yes. This is also an advocacy for me. Exactly. For natural food production. Alam mo naman ngayon, puro na lang tayo synthetic. Processed. Nakakaawa yung mga bata ngayon because yun lang alam nilang mga pagkain. Yung Salad na nga lang synthetic. ngayon, packed na eh. Oo nga. Di ba? And ang mahirap dyan, it's the synthetic. That Exactly. is so harmful to our health. At least mabawasan yung kung 7 days a week nagsisynthetic tayo, makadalawa ka ng natural, at least nakakabawas Pwede na. toss. Oo, tama. Pero tita, meron palang ganun, ano? So kung ako gusto ko, I just have to knock at the right door. Yes, dapat hanapin mo kasi they're not much into ganito siguro ang klase ng farming. Integrated ito actually, ano. Kasi dapat iniikot-ikot mo yung resources, pero walang sayang, walang tapon. So I have konting chicken, konting baboy damo. Kasi low maintenance. Lean But yun. they are so yummy. Oo. And there's very lean siya. Yes. Tita, alam natin na there's not so much money in this. But there is. There is kahit pa paano. We know that. There's not much money in this. Pero ano yung satisfaction na nakukuha natin? Kasi hindi ka naman mukhang maghihirap. Hindi ka mukhang naghihirap. You must be happy with what you're doing. It is fulfilling. Yes. Fulfilling Aside from talaga. Fulfilling yung... Kasi, yung success mo ba in growing crops, isip ko before, I could not plant. So, sabi ko nga, There's no wala such thing daw as green akong... thumb. Wala pala. Oo, sabi nila, dapat daw malamig yung kamay mo pag nagtatanim ka. But one of my trainers, sabi niya, pag malamig daw ang kamay, patay yun. So, kailangan mainit-init. Buhay ang kamay, no? Hindi, Yung pagmamahal. Hindi malamig. Yeah, it's really the care. It's really your the love care.
in what you're doing. Yes. And sabi nga, no, wala masyadong kita. Pero yung fulfillment siguro ng meron kang natutulungan. Fulfillment sa akin, it's more on the training side. Yes, Kasi yung tulong yung farm na na to, makita mo, maliit lang siya, di ba? This is just about 7,600 square meters. Less than a hectare. And hindi pa nga nade-develop yung buo. Pero gusto ko kasi, in one small area, pwede nating ma-prove na pwede Kaya. i-supply ang food requirement when it comes to vegetables. Ang food requirement ng isang family pagdating sa vegetables. Yes, nabanggit niyo yung training. Can we talk more about it, kung paano to nakakatulong at paano natin napapadami ang natututong mag-natural farming? Oo. Alam mo, nung mag-start ako into natural farming, na-impress sa akin ng Diyos is to just transfer itong knowledge, yung mga trainings na in-undergo ko, gusto ko siyang ma-transfer para sustainable. Exactly. Yun, the next generation will learn about the natural food production. Kaya, inopen ko ang farm na ito and I am promoting it among schools. Yes. Para dalhin dito yung kanilang mga estudyante for hands-on in farming. We give them the opportunity to experience farming in about 2 hours. So, that would include, planting? that would include seed sowing, yung pagpupunla, pagtatanim, care for the yung suli. yan, yung alam mo yung suli, suli tama 'yon, the seedling, no? The seedling. Tapos pinapakain din nila yung mga manok, baboy. Yung baboy namin hindi siya mabaho, ha. And then ikot kami dito para makita nila kung ano yung meron kaming crops. Kasi sa mga bata ngayon, Jay, marami na hindi nakakakilala sa mga tanim. And then may vermiculture din kami. We are into vermicomposting facility. Na binigay din sa akin ng DA yun. So, tama, no? Doon ako pupunta sana. Tita, anong ginagamit mong pang-fertilize ng soil? It's natural, so synthetic. I'm sure you're doing away with it. So, nagpo-produce ka ng sarili mong vermicompost? Oo. Kasi I learned na yung mga pesticide, insecticide, herbicides are leading us to suicide. Slowly but surely, it will kill us. Yes, exactly. So we are using yung mga natural na plant-based na fertilizer and the vermis. Ang vermis talaga, 24 hours nakatulong mo yan sa farming kasi tahimik sila. All you need to do is feed them. And gets rid of your waste. Yung farm waste. Naayos niya. But see to it also yung proper na proportion, the ratio of carbon to nitrogen. Nabanggit, natural. Natural is beautiful. Yes. Yes, tita. Babalik po ang suli at pag-uusapan pa rin natin ang natural farming kasama si Tita Cynthia. Magbalik po yung suli at kasama pa rin natin si Tita Cynthia dito sa Charisma Natural Farming. And we're talking about natural farming, right? At tita, nabanggit nyo kanina, meron kayong natural na source ng fertilizer which is vermicomposting. Vermicompost, yes. One interesting topic about this is also, how do you manage your pests naturally? Nga problema yan, lalo na when you're surrounded with conventional farm. My curiosity, entomologist ako eh. Oh, wow. Okay. So, you're very highly technical. So, ako naman not practical really. ako. Hindi ko na siya na-practice. Pero curious lang ako, paano how natin... we manage yung aming pest. Ayan, may net tayo, no? Netting, we do that. And nagpe-prepare din kami ng plant-based na insect repellent. We just repel as much as possible, not killing. So, meron kaming prepare dyan na concoction na merong bawang, merong ginger, merong vinegar, merong gin, sili. Gin, ginagamit ng nanay ko. Para sa pesticide. Gin and detergent. To shoo away. Yeah. Tama. And also, may mga, kami, natural na plants that will repel, like marigold. Neem tree? Neem tree meron din. Yan, ginagamit namin sa concoction. Pero yung mga marigold or amarillo, Amarillo. ayaw yun ng mga insekto pala. The yellow one.
Yes. Amarillo is... Parang sabi baka nila. mag-Spanish lesson tayo. Sabi Anyway. nila, bulaklak daw ng patay. Well, Pero they're really good. And napakalaking tulong nila sa farm. So you should have them around ng farm mo. Yes, yes. Just for those who do not really understand why we don't want to kill the insects, it's because they're For part of bio. the ecology. Yeah. Pag nagkaroon ng imbalance ng population of certain species, magkakaroon ka ng boom ng kabila, and you will have a problem with controlling them. Yeah, that's the reason why ngayon, It's a circle of life, sabi nga ni... ang dami-dami ng lumabas na peste. They're not supposed to be peste. Kaya lang, dahil Overpopulated. pinapatay sila, nag-mutate pala, nagkakaroon sila ng ibang form, and they become stronger. Yes, And yes. talagang naging peste na. Naging peste. So with this natural farming, gusto lang natin silang paalisin para hindi makasira sa mga tanim. Pero we need them. Kasi Yes. pagkain sila ng Ng mga iba. beneficial insects. Insects, Yes. Yes, kasi kung wala na makakain yung beneficial insects, wala na rin sila. Oo. And yung ibang peste na dadating na. Oo. So ang kagandahan, you just move the resources around. Oo. We work with nature. Sabi Kaya nga- natural farming. Sabi nga nung sa movie na yun, yung cartoons, it's a circle of life. Circle. Balance. Oo. It's the ecosystem, Yes. di ba? We need one another. We're interrelated, interconnected tayo. So, kailangan nating lahat. And besides, nung create ni God ang lahat ng ito, He said, napakaganda. So, walang pangit. And it should stay beautiful. It must be. Exactly. Dapat, kaya nga dapat pangalagaan natin ang ating kalikasan and also our health. Exactly. So, aside from pinapangalagaan natin ang ating health by natural farming, we ensure that there is food on the table. Oo, tama yun. Food sufficiency. Kaya nga, ang tawag namin dun sa, mamaya siguro mako-cover nyo yung sa harap namin. We have racks or Yes. different models of faith garden. Food always in the home. Right. So, natural na pagkain, natural na source, natural na pest control. Ano pa? So, healthy, no? Healthy. Healthy tayo and safe. Yes, tita. Any parting words to our would-be natural farmers? Ay, oo. One of which is my son. Yeah, good, very good. So, sa aking mga kapitbahay, sa aking mga kababayan, iniinganyo ko kayo na magtanim ng inyong mga kakainin kasi safe ito, unang-una. Pangalawa, laging ready ang pagkain sa ating hapagkainan. Hindi tayo magugutom. So, let's go farming na. O ito po, yung message ng Tita Cynthia. Dakal pong salamat, Tita. Thank you very much, Jay. Yes, and ako pong mama ko, may balik kayong suli. May babalik ya po yung suli at high-value crops, sabi ang tamang ini. Kasama po natin ngayon ang High-Value Crops Development Program Coordinator ng DA, Region 3. Walang iba kundi si Mr. Fernando Nanding Lorenzo. Sir, magandang araw po. Magandang araw naman. Tumas po. Batiin po natin ang ating mga viewers. So, sa mga nanonood ngayon, magandang araw sa ating lahat. Opo. Sir, umpisahan ko na. High-value crops. Para sa isang ordinaryong tao, ano pong ibig sabihin ng high-value crops? So, yung sa high value crops ay, kung titignan mo ang high value crops, aside from rice, corn, and cassava, all are included under high value crops. But sa dami-dami ng high value crops natin dito sa ating bansa, we are only concentrating on few commodities. So, that includes vegetables. Under vegetables, meron tayong lowland vegetables, merong indigenous, at merong yung spices. Now, nagko-concentrate din ng high value crops program dito sa Region 3 sa mga fruit crops. Ang number 1 natin ay mango. But it will also include yung ating papaya, yung ating rambutan, yung ating lanzones, Lanzones. and other fruit crops. Now, meron din tayong industrial crops. Nandyan yung kape, nandyan yung kakao, at yung pineapple. Now, yung huli nating tinitignan na high value crops grupo, yung alternative staple food, which are itong banana saba at yung kamote. Okay. So,
Pag-usapan naman natin, sir, dito po sa region natin, ano yung involvement natin sa educational system pagdating sa agrikultura? May mga natulungan po ba tayo mga schools on educating them with high-value crops? So ngayon ay meron tayong programang Gulayan sa Parlan. Aside from that, nabibigay din tayo ng wheelbarrow Aha. plus itong mga sprinklers. And also, tinitraining natin yung mga teacher. Yun yung pinaka-importante po, Dahil yung para maging knowledge sustainable transfer, siya. technology transfer. Oo, para maging sustainable nga. So, we have to train the different teachers who are handling Gulayan sa Parlan. Apo. Ngayon, sir, move naman tayo mula sa gulay sa parang spice naman, onion. May maganda yatang istorya ang onion natin pag off-season ngayon. Ngayon, kasi nagko-concentrate tayo. Actually, ang onion production natin ay we are number one as far as onion productions compared to the whole for the whole country. So, Now, Region 3 pa rin po Region ang 3 ang number number one one sa sa onion production. onion. So, I think 65%, something like that, ay sinusupply ng Region 3 sa buong Pilipinas. Yung Ganun. requirement natin. Now, sa pula, sobra-sobra na tayo. So, ang ginagawa namin ngayon ay nagko-concentrate tayo sa off-season production ng yellow onion. Mhm. Kasi ang yellow onion natin ay tumatagal lang hanggang July. Yung yellow po ba, ito yung parang Yung puti? Hindi naman. actually, Iba pa yung white onion, sir. iba yung white onion sa yellow. Okay. So, ang kulay ng white onion ay puti talaga pati sa labas. Now, yung sa atin, puti sa loob but yung labas yellow. So, yellow onion. kaya yellow ang tawag natin. So, ang ginagawa natin, off-season, we are trying to produce dun sa panahon na talagang walang production ng sibuyas. But, Opo. kinoconcentrate nga natin dun sa puti. Dahil yung mga institutional buyers natin, yung mga fast food chains, ay nangangailangan yan ng sibuyas. Mhm. Ngayon, kung wala tayong supply ng white onion or yung yellow onion natin, napipilitan mag-import ang ating bansa. So, ang gagawin natin, we will try to produce na yung ating onion para dito sa from July Aha. to December, meron tayong production. So, sir, ngayon mapunta naman tayo sa isa pong high-value crop na tinatawag, ang mangga. Just recently, may balita tayong problema sa sesame fly. Ano po yung kwento natin ngayon dito? Actually, talagang yan ay problema buong Pilipinas ng mga magmamangga, sesame fly. Now, ang ginagawa ng department sa ngayon ay massive campaign about Opo. sesame fly. Kasi mahirap yatak ang sesame fly na hindi natin alam ang life cycle. Hindi natin alam yung anong vulnerable stage ba ng sesame fly ang pwede nating sprayan para makontrol natin sila. Opo. Kasi ang ginagawa ngayon na magsasaka, spray ng spray. Hindi alam kung nasaan yung sesame fly. Usually yan naman ay katulad din natin, may instinct. Pag may laso niyan, hindi pupunta. Kaya ang hirap kontrolin. So, ang life cycle ng sesame fly, it only alive for 12 days. Mas short pa siya kaysa So, sa housefly. 12 days lang ang buhay ng sesame fly. It will only live for 12 days. Kaya dapat within that life cycle ng sesame fly, alam natin kung nasa larva stage ba natin siya i-attack, nasa pupa, pre-pupa. Opo. So dapat alam natin yun. So at the moment, nagkakandak tayo ng massive training on sesame fly. So kinuha natin yung expert from UPLB para ituruan yung ating mga magmamangga dito sa Region 3. So currently, sir, yung pag-address natin ng problema ng sesame fly, nasa anong stage na tayo ng accomplishment? Actually, kung titignan natin kasi, maraming recommended na mga control. Pero ito ay more on chemical control. Chemical So control. yung paggamit ng Sebin, Malathion, Carbaryl, yung Cypermethrin. So palit-palit yan. But until now, hindi pa rin ma-perfect na talaga makokontrol ang sesame fly. Dahil hindi alam ko anong stage ng sesame fly yung i-attack mo siya. Yes, sir, pero yung biological control agents, hindi ba natin na-consider po? Sa ngayon kasi parang nagiging failure ang biological kasi sa paggamit ng mga chemicals, itong ating pang-spray na pesticide, pati yung mga biological control agents na rin, namamatay. So, nagiging useless sila. Nagiging useless. Yeah. Yes, sir. At this point, sir, mabilisan lang po. Ang final message po natin sa mga manonood. Sa mga manonood na engage sa high value crops, rest assured ng Department of Agriculture
ay ginagawa ang lahat upang matulungan ang ating mga high-value crops farmers. Yes, sir. Again, Sir Nanding Lorenzo, maraming salamat po. Salamat din. Mga kaibigan, huwag po kayong aalis. Babalik po ang Suli. Milabas na naman po yung metong episode. Sana may ka-inspirasyon tamo patungkol keng natural farming. Kaya ni keng programa tamong Suli. Ikalat tayo titanam. Keng matabang gabon, karintaya gambulan. Datanging panahon. Dakal ing pupulan. Suli, ingkalam ning indong tibuan. Ang gapu keng tutukita mong pamikikit yako po'y Tomas. Ing suli, ning indong kapampangan. Dakal pong salamat.